nagbibigay ng Kristo. Ang buhay ng Kristiyano ay masaya. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano masayang. May lakas sa aking paa. Ang lahat ay magpasya. Nagbibigay. Si Kristo. Ang buhay ng Kristiyano. Naglulundaran. Lundan sabay sigaw. Ang buhay ng Kristiyano naglulundaran. Buhay! Buhay, buhay. Awitin natin! Awitin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Awitin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay. Si Jesus ay. Si Jesus buhay! Purihin ang Panginoon. Okay. Lagay niyo ang kamay niyo sa ulo niyo. Tandaan niyo ito. Jesus is willing to meet you wherever you want Him to meet you. And not only that, sabi sa Filipos 4:19, sa isang translation, and my God will meet all your needs. Kakatagpuin ng Diyos at ibig niyang katagpuin ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan sa buhay. Saan man kayo ngayon nakatayo? Yung mga katayo sa bubong ng kanilang mga sasakyan. Kayo dyan sa C5, kayo dyan sa Aquino Avenue, na hindi nakapasok na dito sa loob ng Ambel City. Kayo man nakikinig sa inyong mga tahanan. At this very time, Jesus is willing to meet all your needs. Lahat na inyong pangailangan, kakatagpuin ng Panginoon. Ano man ang kailangan nyong yan, pag dinala nyo sa Panginoon, kakatagpuin yan. Ibibigay sa inyo ang inyong kailangan. Sa umagang ito, one of the needs ang kailangan nyo ngayon, lakas ng tuhod. Lakas ng tuhod. At bibigyan kayo ng Diyos ng lakas ng tuhod. Amen ba? Kung kayo ay mahina ang pandinig, lilinawin ng Diyos, lilinisin ng Diyos ang inyong mga tainga. Amen? Hindi nyo na kailangan pumunta pa sa I-N-R E-N-T T-N-T. Amen ba? So tandaan nyo, sabihin nyo, God is willing to meet me anywhere. God is willing to meet all my needs. Naniwala kayo doon? Purihin natin ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Ang condition lang doon, sabi ni Jesus, huwag kayong mag-alala sa inyong iinumin. Naubos man yung aguabilina. Sa susunod, mayroon na yan. Huwag kang mag-alala sa inyong kakainin. Pagdating nyo sa bahay, mayroon kayong aabotang steak. Mayroon kayong aabotang fried chicken. Mayroon kayong aabotang tinapa. Amen ba? Hallelujah. Andiyan pa ba kayo? So wala tayong dapat ikabahala. Sabi sa akin ni Sister Mercia, na galing po sa San Francisco. Pumunta doon sa akin kasama Sister Belen sa Tagaytay. Kumusta ka ako, Sister Mercia? Galing kanya kami sa supermarket. Naghanap niya ako ng maisusuot na puting damit kasi wala akong puting damit.
Kako bakit ka nagsikat na kako puting damit? Kasi sabi ng Martes, pag walang puting damit, pumunta ditong hubad. Hallelujah. So ngayon, yung lahat na hindi nakaputi, ang turing ng Diyos diyan, hubad. Amen? Pero wag kang mag-alala, wag kang sisimangot. Hubad ka man, mahal ka pa rin ng Diyos. Amen? Magtutulis ang uso. Pag may naririnig kang tumatama sa'yo, sabihin mo lang, thank you, Lord. Bibigyan ka ng bagong damit ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, the first is, Jesus' willingness to call you by name and to let you know that you are His personal property. God calls us by name. Kaya tandaan nyo, huwag nyo nang tatawagin ang mga anak nyo, kapatid nyo, nanay nyo, tatay nyo ng Hoy. Kung hindi naman pangalan ang Hoy, pangtawagin nyo sa kanya-kanyang pangalan. Amen? Ako, anong tawag nyo? Ulitin nyo. Bakit brother? Saan tayo naging kapatid? Kanino? Kay Kristo Jesus na ating Panginoon na tumawag sa atin. Kaya lahat na Kristiyano ang tawag dyan, brother, sister. Hindi lang yung madre ang tinatawag na sister. Sabi nung isang tinawag kong sister, hindi pa taga-Elsaday, hindi pa ako madre. Kung tatawagin sister. Hallelujah. Anyway, bandang huli, pumayag na rin tawagin ko ng sister. Ayaw mong tawagan ng sister, ba't pumapayag ka noon? Kasi po, ang ngiti mo nakakabighani. Hallelujah. Saan tinanong ko, ilan taon na po kayo, sister? Sabi niya sa akin, 65. Hallelujah. Ang sabi ko naman sa kanya, I'm 27. Third, secret power that leads sinners to repentance is God is willing to share His divine mercy, divine power, and divine perfection to whomsoever desires for it. Narinig yun? Tagalog kayo. Ibig ng Panginoon na ibahagi sa atin ang kanyang habag, ang kanyang kapangyarihan, at ang kanyang kabanalan. Kaya ang sino mang kinakatagpo ni Kristo Jesus, ang habag ng Diyos ay sumasalin sa Kanya, ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasalin sa Kanya, ang kabanalan ng Diyos ay sumasalin sa Kanya, kaya siya po ay nagiging buong 5. Purihin natin ang Panginoon. Your power, your grace, your divine perfection, how great you are, oh God. Lord, give me 5. Your power, your grace, your divine perfection, how great you are, oh God. Lord, give me 5. Lord, give me 5. Your power, your grace, your divine perfection, how great you are, oh God. Lord, give me 5. Your power, your grace, your divine perfection, how great you are, oh God. Lord, give me 5. Your power, your grace, your divine perfection, how great you are, oh God. Give me 5. Give me 5. Your power, your grace, your divine
great you are, oh God. How great you are, oh God. Purihin ang Panginoon. So, God is willing to share with us His divine grace, His divine power, and His divine perfection. Taas ang kamay niya. Romans chapter 2 verse 4 says, the riches of His kindness, tolerance, and patience leads sinners toward repentance. In the story of Zacchaeus, this is what is written. So Zacchaeus came down at once and welcomed Jesus gladly. All the people saw this and began to mutter, he has gone to be the guest of a sinner. But Zacchaeus stood up and said, Lord, look, here and now I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Then Jesus said, today salvation has come to this house. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Nasa kamay niya. While I was meditating on this message, a question sparked in my mind saying, what is salvation? How do you define salvation? Paano papaliwanag ang kaligtasan? So I asked my brothers, and I said, research and ask everyone. I want the answer. When I asked that, I don't have the answer yet. But the grace of God, the all-knowing God, the omnipresent God, the all-powerful God is always ready to give the answer. And the answer is, salvation is God's divine mercy, divine power, and divine perfection. Yes, we are sinners. We are not perfect being. But Jesus is perfect. God is perfect. He offered willingly His life on the cross. He offered to shed His blood on the cross for you and for me, to cleanse away all our imperfection, to make us perfect. Salvation is a gift from God. It is the power of God. It is the power to set us free from the slavery of sin. It is the power to set us free from the bondage to our natural desires, so that we may be able to walk blamelessly before the Lord. Huwag nating sasabihin, kaya po ako balik ng balik sa kasalanan sapagkat ako'y tao lamang. Sa taong kinatagpo ni Kristo, sa taong tinanggap ang kapatawaran ni Kristo, ang taong ito may kapangyarihang tumanggi sa kasalanan. Ang taong ito may kapangyarihang lumayo sa kasalanan. Ang taong ito may kapangyarihan labanan ng tukso, lahat na tukso dito sa ating buhay. Day by day, God is changing us. Day by day, God is perfecting us. Day by day, God is empowering us. God did not save us to be eaten by wolves of this world. Hindi tayo niligtas ni Kristo upang lamunin ng mga dyablo, ng mga buhayan ng mundong ito. Binigyan tayo ng kapangyarihan upang sugpuin ang kasamaan ng mundong ito. Upang tayo makapamuhay na matuwid sa harapan ni Kristo. Salvation is a gift from God that sets people free from his sinful nature, that sets people free from the fear of death,
Namuhay tayong takot na takot sa kamatayan, kaya bata pa namamatay na dahil sa takot. Kaunting sakit lang ng tiyan, tatawagin ng cancer. Kaunting sakit lang ng ulo, tatawagin na ang migraine. Kaya dumarating si migraine. Tandaan nyo, kung anong tawagin nyo, darating. Tawagin nyo ang kalusugan, kalusugan darating. Tawagan nyo ang karunungan, karunungan darating. Tawagin nyo ang kapangyarihan ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos darating sa buhay. Tawagin nyo ang kayamanan ng Diyos sa langit sa lupa, kayamanan sa langit, mapapasahin niyo. Amen ba? Who are you? I am God's property. Sabi niyo. Pag-aari ka ng Diyos. Kaya huwag mong sasalaulain ang buhay mo. Yan ay para sa Diyos. Amen? Natandaan niyo ba yan? Alagaan niyo ang katawan niyo sapagkat yan ay para sa Diyos. Huwag niyong lulustayin ang kalakasan niyo sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. 24 oras ang binigay sa atin ng Diyos. 8 oras sa pagtrabaho, 8 oras ng pamamahinga, 8 oras ng recreation o pakikitungo sa naglikha sa atin. Ay ang problema, inubos na natin yung 24 oras sa trabaho, trabaho sa umaga, trabaho sa gabi, trabaho sa hapon, wala nang oras sa prayer meeting. Wala nang oras sa pananalangin. Dadaan na lang sa simbahan, mangunguros. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya nangyayari, bata pa, mukhang matanda na. Ganyan ang itsura ko noon. Hindi niyo ko makikilala. Nang makilala ko si Jesus, nang katagpon ako ni Jesus, sa kalagayang di ko na alam aking gagawin in 1978, kinilala ko si Jesus. Tinanggap ko si Jesus. Pinag-aralan ko ang kalooban ng Diyos. Minute ko masunod ang kalooban ng Diyos at hiningi ko sa Diyos, huwag akong tumanda. Huwag akong pumangit. Huwag akong manghina. Huwag akong maging bobo. Hiningi kong ako'y maging matalino. Hiningi kong ako'y maging malakas. Hiningi kong ako'y maging guwapo. Sabihin nyo, wapo. Nasusundan niyo ba? Yeah. Eh noon kasi nakasimangot ako lagi. Lagi kong nasa init, itim-itim ko na. Galit ko na galit sa aking mga trabahador. Lalo na pinanagawan ako ng mga krudo ng bulldozer. Galit. Kaya ko tumanda, maaga pa, bata pa, matanda na. Ngayon, kahit mo ko insultuhin, ngingitian lang kita. Kahit mo pa ako nakawan, bigyan pa kita. Wala ka naman sa akin mananakaw, ano? Amen? Kaya tingnan nyo. Close up. Tulog na. Tulog na itong ating... Hallelujah. Andiyan pa ba kayo? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Pang-ilan na tayo? 4. Alam niyo, sa totoo lang, bago dumating si Jinggoy, kaya hindi ko siya agad naharap, ay dumating sa akin itong mensaheng ito. Kaya sinulat ko na lang sa likod ng aking outline. Pang-ilan na tayo? 4, di ba? 4, God is willing all the time to forgive and forget all your sins. Narinig niyo yun? Tandaan niyo to. Huwag niyo sabihin makasalanan ka, hindi ka lalapit sa Diyos. It's time for you to come. Makasalanan ka, tinatwa ka ng lipunan, tinatwa ka ng sambahayan, iniwan ka ng yung mister, sa kaiingay mo kasi. It's time to come to Jesus.
and tell Jesus, Jesus, I'm sorry. Sabi niya nga, I have sinned against you and against kung sino yun. Pag sinabi mo yan, sasabihin ni Jesus, hindi pa natatapos yung sinasabi mo. Natatanda yung alimughang anak. Hindi pa tapos, mangumpisal ang alimughang anak. Sinabi ng ama sa kanya makatulong, dali, kunin niyo yung bagong damit na hinadap ko sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya, patayin at tayo maghandaan ngayong umaga. Sapagkat nawala ang anak kong ito, muling nasumpuan, namatay, muling nabuhay. You are forgiven and your sins are forgotten. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So that struck Zacchaeus. Lalong si Zacchaeus po ay namangha. Nang sabihin ni Kristo, today, salvation has come into this house. Hindi pa naman nangungumpisal si Zacchaeus, Nangangako pa lang, nasabi niya, alam agad ni Zacchaeus yung kulang niya Sabi niya, Lord, look, tingnan mo. Ngayong umaga, dito sa Ambel City, kalahati ng kayamanan ko, bibigay ko sa kanila lahat. Amen? Kaya mamaya, baking aalas, pagtapong ko ng ganyan, kalahati ng kayamanan sa Zacchaeus, tasaluhin nyo. Ang isasagot nyo doon, ang kayamanan ito para sa akin. Sigaw nyo nga. Ulitin nyo. Mamaya. Mamaya kayo bibigay sa inyo. Kasi kung bigay ko yun, mag-uwi na kayo niyan. Hindi pa tayo tapos. Amen ba? So the fourth is his willingness to forgive and forget and to reward those who earnestly seek Him. Sabi sa Hebrews 6:11, and God is not pleased to them who does not believe, because anyone who comes to God must believe that God exists and He rewards those who earnestly seek Him. Ano ang gantimpala ni Zacchaeus ng araw na yon? Anong sinabi ni Kristo? Salvation has come to this house. That is one of the greatest reward that is awaiting a sinner. Iyan ang pinakamahalagang gantimpala na naghihintay sa isang makasalanang nagbabalik loob sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Fifth, God is willing to seek and to save those who are lost. Si Jesus, mula noon hanggang ngayon, ay kusang loob na naghahanap sa inyo, sa akin. Kayong matagal nang inaanyayahan sa gawain ito, na lagi nagsasabing, ano ba yan? Ano ba napuntahan nyo? Katoliko ba yan o ano? Ikaw ang matagal nang hinahanap ni Jesus. Kagabi o kahapon lang ikaw ay kusang sumang-ayon na sumama dito, kapatid, may gantimpala ng nakalaan sa iyo si Kristo. Walang uuwi ngayon na hindi taglay ang gantimpalang inalaan ng Panginoong Kristo sa Kanya. Sigaw niya salitang gantimpala. Ang gantimpalang ito ay dito na. Iba pa yung abutan natin sa langit. Dito na. Salvation is now. Ngayon na. Ngayon na, kapatid. Hindi bukas. Hindi sa isang bukas. Hindi mamayang tanghali. Hindi mamayang gabi. Ngayon na, sa mga sandaling ito, ang kaligtasang alok sa atin ng Diyos. Ang panahon ng pagbabago, kamunduhan itakwil mo na. Lumapit ka sa may kapal,
Di ka ba nababahala sa mga nangyayari ngayon? Pangipaing nagsasahan, katapusan ay nalalapit na. Ngayon na kapatid, ngayon ka na magbago. Huwag mo na hintayin pa, ang lahat ay maging huli. Kayaman ang makamundo, sa'yo kaya ay nagbibigay ng kaligayahan na walang katapusan. Pag-ibig na kay tamis, pag-ibig na walang hanggan, sa Diyos lamang matatagpuan. Hilingin at makakamit mo ngayon na kapatid, ngayon ka na magbago. Huwag mo na hintayin pa, ang lahat ay maging huli. Ngayon na, ngayon na, ngayon na, ngayon na. Kayaman ang makamundo, sa'yo kaya ay nagbibigay ng kaligayahan na walang katapusan. Pag-ibig na kay tamis, pag-ibig na walang hanggan, sa Diyos lamang matatagpuan. Hilingin at makakamit mo ngayon na kapatid, ngayon ka na magbago. Huwag mo na hintayin pa, ang lahat ay maging huli. Ngayon na kapatid, ngayon ka na magbago. Huwag mo na hintayin pa, ang lahat ay maging huli. Ngayon na, ngayon na, ngayon na, ngayon na, ngayon na. Purihin, purihin ang Panginoon. Iyon po ang ginawa ni Zacchaeus. Hindi siya nagpaliban ng oras at ng araw. Nang madama niya ang kalooban ni Jesus at ang ibig ni Jesus na gawin sa kanya, kusa siyang tumayo sa harapan ng Panginoon, tulad yung nakatayo ngayon. At ang sabi ni Zacchaeus, Lord, sabi niyo, here and now, I will give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anyone, I will pay back 4 times. Naintindihan niyo yun? Sabi ni Zacchaeus, Panginoon, ngayon din, kalahati ng aking kayaman, pamamahagi ko na. At kung ako'y may dadaya man, ibabalik ko 4 na ibayo ang aking nadaya. Sino sa inyo may nadaya? Iyon ang inyong gawin. Nang sabihin niya yun, divine grace, divine perfection, and divine power, binigay ng Panginoon. Amen? Taas ang kamay niyo. Taas ang kamay niyo. Ngayong umaga, binabahagi ko sa inyo kung sino si Jesus at sino kayo at sino ako sa harapan ni Jesus. Amen? Now,
nang sabihin ni Jesus kay Zacchaeus, "Today salvation has come into this house," nagbago ang buhay ni Zacchaeus. Ano nangyari kay Zacchaeus? Naging marangal na tao si Zacchaeus. Instantly, that very hour. Taas ang kamay niyo. Ito kayo ngayon. Ito ako ngayon. 1 Corinthians chapter 1 verse 26. Brothers, think of what you were when God called you. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. Mga kapatid, isip-isipin nyo kung sino kayo nang kayo tawagin ni Kristo. Hindi kayo kilala. Hindi kayo karapat-dapat. Wala kayong nalalaman as far as this world is concerned. Wala kayong koneksyon. Wala kayong influensya. Hindi kayo galing sa royal na family o sa mga may mataas na katangian sa lipunan. Galing kayo sa ordinaryong pamumuhay, itinatwa at kinamumuhian ng lipunan. Subalit ngayon, kayo ay ibang-iba na. Kayo ay ibang-iba na. Bakit? Hindi na kayo ngayon mga tanga. Kayo ngayon ay marurunong na. Marurunong na. At ang karunungan nyo ay hindi galing sa tao. Ang karunungan nyo ay galing sa Diyos. Marunong na kayong magpahalaga sa inyong sarili. Kaya hindi kayo naglalakad gano'n mang kahirap, hindi kayo naglalakad na hubad sa karsada. Amen ba? Marunong kayo magpahalaga kahit walang tubig, naliligo kayo. Amen? Nasusunod niyo ako? Marunong kayo magpahalaga sa inyong sarili kahit gutom, nakangiti kayo. Amen ba? Marunong kayo magpahalaga sa inyong sarili, kaya kayo ngayon kahit tinatamad umuulan, nag-i-exercise sa umaga, exercise sa umaga, exercise sa umaga. Kaya maganda ang katawan. 35, 25, 35. Amen ba? Hallelujah. And we now belong to the royal priesthood of Christ Jesus. Royal, sabi niyo. Anong ibig sabihin ng royal? Yan yung mga anak ng hari. At hindi basta hari ang may anak sa atin. Ari tayo ng mga hari, ng kaharian ng langit at lupa. Alam nyo, ang palakpak na yan, sa luma yan. Amen. Sa noon yun. Sa ngayon, mas malakas yan. Amen. At habang pumapalawak, nakangiti. Nakahalakhak. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Bayan nyo, pagpapala yan, sinisikatan na kayo ng araw. Lahat na nasikatan ng araw, lahat na sakit sa balat, wala na. Lahat na sakit sa karamdaman, tuyo na. Lahat na sakit sa karamdaman. Lahat na sakit sa katawan pala yun eh. Hallelujah. Andiyan pa ba kayo? Alam mo na mabasa ko, sabi ko, wow, kahit hindi pala ako nagpresidente, royal pala ako. Kaya ako hindi basta nagdadamit ngayon. Damit royal yan. Amen ba? Kaya tingnan mo, ang Panginoon pantay-pantay. Kaya sabi ng Panginoon, pagputiin mo silang lahat. Alam nyo, kahit yung hindi puti ngayon, ang tingin ng Diyos, putiin na. Pag malakas ang palakpak. Pag malakas ang sigaw.
Amen? Now tell me, are you listening to this message? Are you receiving this message? Are you being blessed by this message? Are you receiving the power of this message? Sigaw nyo, power, tatlong ulit. You are and we are the people of power. Because our God is almighty and powerful. Amen? Across the land, take up the sword of Stephen, pull down the enemy's plan. When we are wrong, when we are wrong, when Jesus alone Jesus alone, He defeated all of our foes. Defeated all of our foes. Defeated all of our foes. Praise God. Sige, walay-walay mga pare. At ang araw na ito, tunay nga po naglalito ng tagumpay sa ating lahat. Ang lahat ng mga tagumpay, sumigaw ng power! Taas ang kamay. So tandaan nyo ngayon ha, hindi na kayo anak ni Juan. Hindi na kayo anak ni Bistre. Kayo'y royal blood na ngayon. Anak ng hari ng mga hari ni Kristong ating Panginoon. Di ba nakakalakas ng loob yun? Hindi ba nakakaangat ng buhay yun? Pumunta ka sa Panginoon, iaangat ka ng Panginoon. Sa tao, apakan ka ng tao. Sa Diyos ka lumapit, iaangat ka ng Panginoon. Itataas ka ng Panginoon. Hindi ka ikahihiya ng Panginoon. Sa harapan ng maraming tao, nilapitan ni Kristo sa Zaccheo na kinahiya ng maraming tao at sinabi niya, narinig maraming tao, Zaccheo, baba dyan, pupunta ko sa bahay mo. Kakain tayong dalawa, magsasalo tayo. Sabi ng mga makasalanan, ano ito? Sabi ng mga taong usyusiro, nakikihalo sa mga makasalanan. Pero dumating sa puso ni Zaccheo
ang mensahe ng kaligtasan. Kahit nang sandiling yon, hindi na patumpik-tumpik sa Sakeo. Sinabi niya ang dapat sabihin sa Panginoon. At sabi naman sa kanya ng Panginoon, today, salvation has come to this house. Ibig sabihin, Zacchaeus, huwag ka na mag-alala. Sa tingin ng Diyos, ikaw ay bagong tao na. Amen? Sixth, this is what Zacchaeus received that day. His desire all his life. Ang pangarap ni Zacchaeus sa kanyang buhay. Kaya si Zacchaeus nandaya. Para akala niya, nasa kayamanan, matutupad yung kanyang pangarap sa buhay. Yumaman ang yumaman si Zacchaeus, wala pang katuparan. Kulang na kulang pa kanyang buhay. Kaya lalo siyang nababaon sa kasalanan sapagkat kinukulang pa, imbak na yung kanyang pera. Maraming ganyan. Ano? Subalit nang dumating si Kristo sa buhay ni Zacchaeus, anong sinabi ni Zacchaeus? Here and now, Lord, half of my possessions, I will give it away to the poor. Bakit? Nasumpungan na ni Zacchaeus the pearl of great price na kanyang hinahanap. Ang perlas ng buhay na kanyang inaasam-asam na mapa sa kanya para sa tunay na kilanlin at maging royal sa tingin ng taong ito. Jesus, brothers and sisters, is the hidden treasure of God. The most expensive and valuable treasure of God. The pearl of great price. Saan ko po nasumpungan yan? Kaya, pag dumating si Kristo sa buhay mo, pakinggan mo ito. Matthew 13:44-46. Jesus said, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy, went and sold all he had and bought that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought that pearl. Ang pag-ahari daw ng Diyos ay tulad nito. Tulad ng isang mamahaling perlas na nakatago. Kapag ito ay nasumpungan na naghahanap, anumang kayamanan niya ay kanyang ipapalit, ipagbibili para lang mabili niya ang mamahaling perlas na yun. Jesus, brothers and sisters, is the pearl of heaven, the pearl of great price. Kapag ito ay nasumpungan at tinanggap ng tao, ang taong ito ay nagiging royal sa palasyo nakatira. Suot na suot ang kanyang mamahaling perlas. Nagkakaroon ng halaga sa kanyang buhay at nagpapahalaga ng kanyang buhay. Ang buhay natin na dati walang halaga, nang masumpungan natin ang perlas ng kalangitan, walang iba kundi si Kristo sa ating Panginoon, ay nagkaroon ng halaga. Kaya tayo ngayon ay pinag-uusapan sa buong daigdig ang mga anak ni Yahweh El Shaddai. Sapagkat taglay na taglay nila ang perlas ng kalangitan. Bigyan kita ng isang perlas na mamahalin. Hindi ba tataas, aangat ang buhay mo? Hindi ba magkakahalaga ang buhay mo? Hindi ba aabangan ka na ng mga hold-upper? Amen? Pero ang perlas na ito, 1,000,000 mang hold-upper ang humod up sa atin, hindi mawawala sa atin. Alam niyo kung bakit? Walang maaring
makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Purihin ang Panginoon. Lagay ang ulo niyo sa kamay niyo. 1 Peter chapter 2 verses 6 to 7. This is what is written about Jesus. For in Scripture it says, See, I lay a stone in Zion, a chosen and precious cornerstone, and the one who trusts in him will never be put to shame. Now to you who believe, this stone is precious. But to those who do not believe, the stone the builders rejected has become the capstone, a stone that causes men to stumble, and a rock that makes them fall. Ang sabi ng Panginoon, ayon sa kasulatan, naglagay ako sa inyo na isang mahalagang batong panulukan. Dito ko itatayo ang inyong buhay. Sa lahat na dito ay mananalig at mananampalataya, hindi matitinag ng anumang pagsubok sa buhay. Sa lahat na dito mananalig at mananampalataya, kapatid, ang pirlas ng langit, taglay mo habang panahon. Tatak ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. You are loved by God.
whoever you are, wherever you came from, whatever is the status of your life in our society, no matter how many sins you have committed, no matter how many times you mock God, kahit ikaw na isang artist na ginawan ng putik ang larawan ni Kristo, mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Jesus Christ is the precious, precious pearl in a stone, the hidden treasure of heaven that has been revealed to us who believe. Sa ating mga nananalig sa Kanya, siya ang ating sandigan. Siya ang panulukan ng ating buhay. Kaya hindi tayo matitinag sa anumang pagsubok. Sa lahat ng ating pangailangan, mayroon tayong mahihingan. Mayroon tayong matatawagan na hindi nagkukulang sa lahat ng bagay. Amen ba? And this is the precious, precious gift of God to us. Si Jesus ang pinaka mamahaling regalo ng Diyos sa atin. Regalo ng buhay na walang hanggan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin. And finally, sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita, nalaman ko ang susi ng kanyang himala, sa gabay ng likod niyang pinagpala. Sa mga kamay, finally, ako ngayon may bagong buhay. Ako ngayon ay pinagpala. Ako ngayon ay tagumpay. Sabay-sabay. Ang buhay ko ngayon siksik-liklik. Kung may pagsubok ay di alintana. Ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan sa pagtahan sa balas ng ako ngayon mayaman na. Finally, ako ngayon ay magaling na. Finally, sabay-sabay. Minsan pa anong kagalaka ang aking nalalaman. Sa tuwing ako'y nakikinig, nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala, sa gabay ng lingkod niya pinagpala. Kung kalalakan itaas ang mga kamay, ako ngayon may bagong buhay. Sumigaw na ang mga pinagpala. Ako ngayon siksik ang buhay ko ngayon. Sabihin mo sa iyong katabi kung may pagsubok pa, ay di
punong-puno ng pag-asa at kalakasan. Sa pagdahas sa lakas, kabanalan, buong kagalakan nila sa mga kamay. Finally, ako ngayon malaya na. Lumundag ang mga mayaman na. Sumigaw ang magaling na. Ako ngayon ay magaling na. Finally. Sabay-sabay. Finally. Ako ngayon may bagong buhay. Lumundag ang mga pinagpala. Sumigaw ang mga tagumpay! Ako ngayon ay tagumpay, finally! Sabay-sabay! And finally! Sabay-sabay! Finally! Sabay-sabay! Finally! Purihin ang Panginoon. Okay, now you know, alam nyo na kung bakit biglaang nagbagong buhay si Sakeo. At iyan ang layunin ng pagkakatawag sa atin ng Diyos. Ang Brother Mike nyo tulad nyo rin, pawardi-wardi ang buhay. Akala ko nasa kayamanan ng buhay, kaya po ako nagpayaman ng payaman. Subalit na ako'y nasa bingit ng kamatayan, walang magawa sa akin ang yaman. Subalit ito po ang aking nasumpungan. Ang hindi nagagawa ng kayamanan, ginawa sa akin ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? Now, uulitin ko ang mensahe na nakaraan. Sinoon, ano na sinoon? Patay na. Kaya hindi na po yun naapektuhan ng chismis sa paligid. Hindi naapektuhan yun ng pamimintas ng kanyang kapwa. Hindi naapektuhan niya ng usap-usapan basta laging nakangiti. Maski sinabing ang pangit mo, nakangiti pa rin. Then yung si Brother Mike, sinasabi ng pangit nila, mga nanonood sa television, pangit daw ako. Hindi problema yan. Problema ng cameraman yan. O dili kaya siguro problema ng Channel 13 yan. Amen ba? Basta ako gwapo. Amen. At saka ako, bata pa. Ilan ang edad ko? 27. Tandaan nyo yan. Amen ba? Kaya lakas 27. Amen? Okay. Hallelujah. Ito na ang pinakahihintay nila. Ano sa tingin nyo ang isa pang naranasan at tinanggap ni Sakeo na nagpabago ng kanyang buhay? Ano? Si Sakeo, kulang sa buhay. Maraming pira. Kulang lagi. Kaya kung yung nadaya niya noong 2, ginawang 4. Yung pandaraya. Paano ko alam? 4 na ibayo, ibabalik. Kasi 4 na ibayo ang dinaya. Pero hindi siya nasisiyahan. So, balit nang dumating si Kristo sa kanyang buhay, yung pirlas na hinahanap niya para maging tanyag at kilala siya ng lipunan, sumakanya. At di lang yun. Taas niyo ang kamay niyo. Ito ang huwag niyong kalilimutan na dala ni Kristo Jesus sa sambahayan at sa buhay ni Sakeo. Ang kapangyarihan ng 1 + 1 = 3. The power of His presence. Hallelujah. Taas ang kamay niya. Taas ang kamay niya. Pakinggan niya ito, bago natin awitin yung 1 + 1 = 3. Hindi sila handa The power that strengthens our inner being
is the power of Jesus' presence in us. Malaman mo lang na sumasayo si Kristo. Ngayong alam mo na ikaw ay kinatagpo ni Kristo. At hindi lang kinatagpo ni Kristo. Kung tinangka po si Kristo ay sasayo. Kasama mo. Hindi ka iwanan ni Kristo. Ano ang taglay mo? Kapangyarihan ni Kristo. Kapangyarihan ni Kristo. Okay. Lagay ang ulo niyo sa kamay niyo. Ephesians chapter 3, verses 16 to 20. You listen to this. Gumawa ba kayo ng cross na malapad? Sinulat niyo ba yung mga pangalan ng inyong mga mahal sa buhay doon? Mga taong nawawala? Mga taong naliligaw ng landas? At mga taong wala na talaga? Walang-wala na sa buhay? Kung sinulat nyo at kay pakinggan nyo ito, yung mga taong yung kasama nyo, magiging mahalaga. Masusumpungan nyo. Amen? At sa Kanya rin, ang kapangyarihang ito. Amen? Okay. You listen to this. I copied it in English because we are on the internet and I received calls that at least the verses be in English. Ephesians chapter 3, verses 16 to 20. Kayo nga ka dito. Paul said, I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power, together with all the saints, to grasp or understand how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Now, to God, who is able to do immeasurably more than all your prayer requests or imagine, according to His power that is at work within us, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Say amen. Amen. Say amen. Naunawaan niyo ba yung English na yun? Tatagalogin ko. Sariling Tagalog ko na ito. Hindi ito Tagalog ng Biblia. Ang sabi ni San Pablo, ipinapanalangin ko na ang kayamanan ng Diyos, literal translation ito, sa langit at sa lupa, ang kanyang natatagong yaman, ang kanyang natatanging yaman at kapangyarihan ay mamuhay sa inyong mga puso. Maghari sa inyong mga puso. Ang inyong pusong sugatan, ang inyong pusong talunan, ang inyong pusong maramdamin, mapalitan ng pusong maunawain, pusong mapagpatawad, pusong mapagmahal, at pusong mapagbigay, sapagkat taglay nyo ang kayamanan ng langit at sa lupa. Amen ba? Taas ang kamay niyo. At ito pang huli na panalangin ni San Pablo. Sa Diyos na makagagawa ng higit sa lahat na maaari ninyong hilingin
In other words, hindi lang yung 7 prayer request nyo ang tatanggapin ngayon. Ano pa ang tatanggapin nyo? At sabi niya, sa Diyos na makagagawa ng higit sa lahat ng inyong maaring hingin at isipin. Iisipin nyo lang. Natandaan niyo, binahay ko sa inyo pagaling ko sa Amerika. Yung gusto kong massage machine sa likod na pinahiram sa akin. Dinesire ko na iuwi, pero gusto ko bilhin. At yung heating pad na siyang hinihigaan ko ngayon sa sahig, para yung mga lamig-lamig sa likod ko, kasi pag napapawisan ako dito, may mga lamig-lamig. Gising ko sa umaga, wala na kung sakit-sakit sa likod na lamig-lamig. Inisip ko lang. Alam mo yung may-ari noon? Di ko namang kilala. Koreana. Koreana, maganda. Kaya lang, matandang dalaga. Hallelujah. Isip ko lang. Nung finufold na niya, tatanungin ko siya kung saan yun mabibili. Pagkatapos ma-fold, sabi niya sa akin, I am giving this to you as a gift. Inisip ko lang. At kayong lahat na nakarating ngayon, kagabi ko pa nakita. Biyernes na gabi pa, nakita ko na kung sino ang daladala ng Panginoon, kung sino ang tumugon sa panawagan ng Panginoon, at kitang-kita ko na nga rin kung sino ang uuwi ng kalahati ng kayamanan ni Sakeo. So, dumating sa buhay ni Sakeo si Jesus. Tinanggap ni Sakeo si Jesus. Ibig sabihin, tinanggap ni Sakeo ang kapangyarihan, perlas ng langit at lupa, at kayamanan ng langit at lupa. Kaya taglay ni Sakeo sa kanyang buhay mula noon ang kapangyarihan ng 1 + 1 = 3. Kasama natin ang Diyos, simple lang ang ating pananaw. Itaas natin ang ating mga kamay, iwagayway. At ito ay ayon sa kanyang salita. Na kung sa dalawa o tatlo ang nagkakaisa, sa kanyang alam sinasunan ay langit at sa. Sige, itaas ang mga banner. 1 + 1 = 3. 1 + 1 = 3. Kapangyarihan ito. Ano? Kasama natin ang Diyos. 1 + 1 = 3. 1 + 1 = 3. Kapangyarihan ito. Kasama natin ang Diyos. Manalig ka. At ang buhay may pagpapalari. Makakamit mo ang lahat ng iyong hinihiling. Sumunod ka ng isang buhay. Pagpagkakala siya siya ay langit kaya. Sabay-sabay tayo lahat. 1 + 1 = 1 + 1 = 3. Kasama namin ang Diyos. 1 + 1 = 3. 1 + 1 = 3. Kapangyarihan ito. Kasama namin ang Diyos. Simple lang. Itaas natin ang ating mga kamay. Iwagayway. At ito ay ayon sa kanyang salita.
one. Kapangyarihan ito. Kasama natin ang Diyos. 1 plus 1. 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Sigaw na malakas. Kasama natin ang Diyos. Magaling ka na. At ang buhay mo'y pagpapalagi. Magkakabig mo. Ang lahat ng iyong hinihiling. Darating sa buhay sa likuran. Huwag mag-alala siya siya na sa langit na. Kasama-kamay. 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Kasama natin ang Diyos. Minsan pa. 1 plus 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Sigaw na malakas. Kasama natin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Okay. Taas ang inyong mga daladalahan. Lahat na handbag, wallet, buksan. Sasalinan niya ng kalahati ng kayamanan ni Zacchaeus. Aniwala kayo? Passport. Taas nyo. Yung lahat na gusto makarating sa ibang bansa, makakarating. Amen? Huwag lang kayong mawawala doon, ha? Okay ba? Sabihin niyo, Panginoong Hesus, tulad ni Zacchaeus, ang sigaw ko ngayon, wow! Kilala pala ako ni Hesus. Tulad ni Zacchaeus, dahil sa iyo, Kristong Panginoon, lahat ng aking kayamanan, hindi lang kalahati, bibigay ko na. Kanino? Kayo mamimigay eh. Ha? Panginoong Hesus, sa mga sandaling ito, tulad na si Zacchaeus, buong puso na may kagalakan na kayo po ay aking tinatanggap sa aking buhay at sa aking sambahayan bilang aking personal na Panginoon at tagapagligtas. Kaya buhat ngayon, ako ay hindi na sinoon. Ako ngayon ay si ako na kasama ni Kristo. Amen? Amen. Okay, baba ang inyong mga hawak kamay. Balik sa itaas ang inyong kamay. Malayang nagpupuri ng malakas na malakas sa ating Yahweh El Shaddai. Okay, taas ang kamay. Tingala sa itaas. Huwag kayo sa aking susunod sa inyong panalangin. Ako lamang ang mananalangin para sa inyo. This is my birthday's prayer request to our God Almighty. Sa lahat na hanggang ngayon sa sandaling ito ay gising, nakikinig, saan man kayong dako ng mundo, ang panalangin ito ay para sa inyong lahat. At alam kong kagabi pa ay binigay na sa inyo. Taas ang kamay. Tingala tayo sa langit. Huwag kayong susunod sa akin. Ako lang ang magsasalita. Sa isip at puso nyo, kasama ko kayo. Dakilang Diyos at magpagpalang Ama ng langit at lupa. Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon pagpakailanman. Diyos na ibig na kami ay lapitan. Diyos na ibig kami ay pag-alaya ng lahat ng bagay. Diyos na ibig na kami ay samahan sa lahat ng sandali. Sino man kami, saan kami naroroon. Hinihiling ko po una sa lahat,
tanggapin nyo ang lahat na nakikinig ngayon sa inyong kaharian. Pagpalain silang lahat. Ipagkaloob ang lahat ng kanilang pangangailangan. Bigyan ng lakas at kapangyarihang magkapagbagong buhay. Pagpalain ang kanilang makamay upang anuman ang mahipo ng makamay na ito maging pagpapala sa kanila at sa kanilang kapwa. Pagpalain ang makamay na ito nakatuon sa itaas. Padaluyin sa makamay na ito ang kapangyarihan ng inyong biyaya ayon na rin sa inyong pangako ayon sa nasusulat na ang sino mang sa'y mananalig at manampalataya, bibigyan mo sila ng tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan mo'y sino mang may sakit na mahipo ng kanilang makamay, sa ngalan ni Jesus, inyong paghagalingin. Inyong palalayain. Inyong ibabangon at kung nagkasala, inyong patatawarin. At higit sa lahat, samot dalangin ko po na sila inyong ingatan at subaybayan saan man silang dako ng mundo inyong dadalhin upang ihayag inyong kagandahang loob at kabutihan. Iligtas silang lahat ng inyong kapangyarihan. Ni kurot ng dyablo, huwag mong pahihintulutan sa kanilang katawan. At sa ngalan ni Jesus, sa kanyang banal na dugo, pinawabalambisa ko ngayon ang lahat ng karamdaman mulang ulo hanggang talampakan. Sa ngalan at banal na dugo ni Jesus, hinihiling ko po ngayon ang kalinisan ng kanilang isipan, ang kalinisan ng kanilang puso, at anumang kanilang maisipang mabuti darating. Darating. At inyong pararatingin sa kanila sa ngalan ni Jesus. Say amen. Say amen. Say amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Lakasan nyo. Kamay na pinagpala. Buksan ang iyong palad. Pakinggan nyo ito. Tulad ni Siquio, ngayon din, anumang hipuin ng kamay na yan, pagpapalain. 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 Find your partner. Find your partner. Ito ang inyong sasabihin sa partner niyo. Tulad ni Siquio, pinagpala ka ng Diyos. Ulitin niyo. Bigkasin niyo ng malinaw at malakas. Ha? We are now exercising this power. Every word you proclaim is power. Bless, and God will bless. This I have prayed, that whoever hears this message will be blessed. You are blessed. In this you will confirm. Anong sasabihin niyo? Tulad ng Siquio, pinagpala ka ng Diyos. 1 plus 1. Pangalawa, sasabihin mo, tulad ni Siquio, dumating sa iyo ang kaligtasan ng Diyos. Ulitin niyo. 1 plus 1. 3 plus 3. Tulad sa Siquio,
Dumating ang kaligtasan ng Diyos. Okay. Now, you listen to this last word. Tatandaan yung mga pinasasabi ko sa inyo, ha? Uulitin nyo lang yan, may mangyayari sa buhay nyo. Amen? Okay. Sa huli, ito ang sasabihin mo. Maghanda ka. Kalahati ng kayamanan ni Zaccheo, ibibigay sa iyo. Ulitin nyo nga. Okay. Maghanda ka, kalahati ng kayamanan ni Zaccheo, ibibigay sa iyo. Pag itinapon ko ito, sa inyo na yun. Okay? 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Maghanda ka, kalahati ng kayaman ni Zaccheo darating sa'yo. Taas ang kamay. Okay, alam nyo, yung narinig kong malakas yung huli, yung kalahati ng kayamanan darating. Amen ba? Okay, taas ang kamay, taas ang kamay. Okay, makinig po kayo. Bago makalimutan kito, sa Sabadong darating, bubunutin ko po ang inyong prayer request. Ang first prize, you better be here, is 72,000 pesos. Iyon ang aking edad. Yan ang regalo sa inyo ng Panginoon. Bahagi lang yan ng kayamanan ni Zaccheo. At ang ibang prizes, 27,000 pesos. Yan ang edad ng ating gawain. So, 72,000 and 27,000. Ilang 27,000, di ko pa alam. Magbibilang pa ako ng aking kayamanan. Pero 72,000, tsak na yun. Kung ilan ang bibigyan ko ng 72,000, di ko pa rin alam. Maaring 2, maaring 3. Babalik kayo sa dakong ito. Yung mabobunot na wala dito, disqualified. Kaya ang dalangin ko, huwag makabalik dito. Yan at mabubunot ko, wala sana dito Sabado. Sino ang babalik sa Sabado? Sinong naniniwala ng kalahati ng kayamanan ni Zaccheo darating sa inyo? Okay. Ibibigay ko na to sa inyo. May nanonood sa television, nagtanong, may tinanong, sabi niya, ano ba yung tinatapon ni Brother Mike? Sabi ng tinanungan, huwag ka nang magtanong. Saluhin mo rin ka sa television. Sa Amerika, mayroon nanood sa television, may sinalo, nasalungan niya. Dumating sa buhay niya. Ito ngayon ang isigaw niyo sa pagsalan niyo. Higit pa sa kalahati ng kayamanan ni Zaccheo darating sa akin. Ulitin niyo nga. Kita mo, pag sa kayamanan, mas mahaba, na may memorya. Hallelujah. Ulit. Sinong handa, bahagi na ng kayamanan sa kayo? Now, eyes on the ball. Kahit kayo sa malayo, saluhin nyo. Kahit sabihin nyo, saluhin nyo. Sa Japan, sa Amerika, sa Canada, sa Europa, Australia, Hong Kong, China, Korea, Singapore, Macau, etc. God bless you all and happy anniversary. Praise God, glory to God, glory to Christ Jesus. Salamat sa matagumpay na gawain ni Yahweh El Shaddai, Brother Gerald.
Purihin ng Panginoon, Sister Ellen. At napakinggan natin ang paksa ng ating minamahal na punong lingkod about sa buhay ni Zacchaeus. Yes, ayon po yan sa, glory to God, sa Luke chapter 19 verse 1 to 10. Yan po. At napakinggan po natin talagang masagana po ang salita ng Diyos. Napakasarap po, Brother Gerald, na tayo po'y tinawag sa ating mga pangalan. At nagbigay ito sa atin, Sister Ellen, ng pinaka-greatest treasure. Yes. Sapagkat Glory to si God. Zacchaeus nga ay may longing sa kanyang puso. Amen. At nang dumating si Jesus sa kanyang buhay, dumating ang tunay na kayamanan Amen. kay Zacchaeus. Salamat sa ating Panginoong Jesus at salamat sa matagumpay po na pagdiriwang ng ating pong ika-27 years journey of faith, love, and unity. Amen. At napakaraming tao po dito sa Amber Yes. City na tunay na nakisa sa celebration na ito ng ating Yahweh El Shaddai. Salamat sa Diyos. Pansamantala po kami magpapaalam, loobin ng Lord. Sa next Saturday po, sama-sama po tayo. Yan yung pong nakasama. Ako po si Brother Gerald Olores. God bless you po. Pagpalain kayo ng ating Sister Panginoon. Eleonora Bueno Frias, God bless us all. Happy anniversary po. Happy Amen. birthday, Brother Mike. God Amen. bless. Amen. The first over.